kami ni Senator Robin talagang pipirma. Nagkasundo kami kagabi na pipirma kami para paatras itong contempt order. Mga kabayan, ikinagulat ng publiko ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos kung saan ay sinabi niya na nag-usap sila ni Senator Robin Padilla upang kontrahin ang naging desisyon ni Senator Risa Hontiveros na ipakontempt o ipakulong si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa hindi nito pag-attend sa isinagawang hearing sa Senado nito lang nakalipas na araw. Sabi ni Senator Amy, isa siya sa mga pipirma sa kinalap ng grupo ni Senator Robin Padilla para ipawalang bisa ang contempt order ni Senator Risa Hontiveros. Parang hindi naman siya tama at sa palagay ko, sasamahan kami ng iba pa naming grupo, Senator Go, Senator Cynthia, ako, pero hindi pa yata kami umaabot ng kinakailangan na 8 votes or 7 votes para ma-withdraw yung contempt order. Pero mulat sa poll talagang tutol ako sa pag-i-issue ng sabina. Matatandaan na sinabi ni Hontiveros na hindi siya natatakot at hindi natitinag na ipadakip itong si Pastor Kibuloy at ipakulong sa Senado kahit marami pa itong koneksyon at kilalang numero 1 supporters at kaalyado ng mga Duterte. Hindi po uubra ang ganitong mga excuse. So pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate, as chair of the committee and with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Carayon Kibuloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. Naniniwala kasi si Senator Amy Marcos na may halong politika at may mga taong nasa likod nito para gipitin at ipahiya si Pastor Kibuloy na founder ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Yung ibang akusasyon ay napakatagal na, ba't ngayon lang lumilitaw ng sabay-sabay? Baka naman may nasa likod ng lahat na ito. Kaya gusto natin bigyan siya ng pagkakataon, higit sa lahat. Ang pagkaintindi ko, meron na rin mga kaso na pinila sa korte. Kaya't siguro huminahon tayo at huwag naman natin na inaapi yung tao. Nauna nang sinabi ni Senator Robin Padilla na tutol siya sa naging desisyon ni Hontiveros na ipakontempt ang controversial si Pastor Apollo Kibuloy. Pagpaumanhin niyo po ninyo, aking pong tinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Kibuloy. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sang-ayon ka ba sa grupo ni Senator Padilla at Senator Amy Marcos na kontrahin ang utos ni Senator Risa Hontiveros na ipaaresto at ipakulong si Pastor Apollo Kibuloy? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nagpahayag ng suporta si Senator Amy Marcos kay Senator Robin Padilla na pipirma ito para mabaliktad at tutulan ang contempt order na inilabas ng Senate panel laban kay Kingdom of Jesus Christ Group Leader Apollo Kibuloy. Naniniwala ang senadora na hindi na kailangan na pahirapan pa si Kibuloy dahil ang mga kaso nito ay pawang pending in court na. Umaasa naman sina Marcos at Padilla na makakakuha sila ng 8 boto mula sa mga kapwa nito senadora para mabaliktad ang nasabing contempt order para hindi maaresto ng Senado si Kibuloy. Parang hindi naman siya tama at sa palagay ko, sasamahan kami ng iba pa naming grupo, Senator Go, Senator Cynthia, ako, pero hindi pa yata kami umaabot ng kinakailangan na 8 votes or 7 votes para ma-withdraw yung contempt order. Pero mulat sa poll talagang tutol ako sa pag-i-issue ng sabina. Yung ibang akusasyon ay napakatagal na, ba't ngayon lang lumilitaw ng sabay-sabay? Baka naman may nasa likod ng lahat na ito. Kaya gusto natin bigyan siya ng pagkakataon, higit sa lahat. Ang pagkaintindi ko, meron na rin mga kaso na pinila sa korte. Kaya't siguro huminahon tayo at huwag naman natin na inaapi yung tao. Si Risa Hontiveros po ay sinight for contempt na si Pastor Apollo Kibuloy. Si Senator Robin Hood naman
ay kagyat pong tumutol dito po sa pagsasite ng contempt. Ito po, sinite for contempt, no? Sabi po ni Risa Ontiveros, pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate, as chair of the committee, with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Carion Kibuloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. O, pinapa-aresto na po para mag-testify. Kaya lang natabunan na eh. Alam mo, Senator Risa Ontiveros, ito yung mga tinatawag natin. Opo, gwapo po ako. Maraming salamat po. Sabi po rito ni Edward Lloyd Torres, gwapong badong. Thank you po. Thank you po. Nagwapuhan ka sa akin. Dahil po hindi umaattend, no? Dahil po, katwiran ko lang yun tulog pa ako. Dahil po hindi umaattend si Pastor Apollo Kibuloy sa pinatawag ni Risa Ontiveros, na sa simula pa lang po ay inaakusahan na si sabi ng kampo ni Kibuloy, pucha, simula pa lang eh. Alam mo nang tutunguhin. Alam niyo po nung nakakadalawa na po to si Risa Ontiveros. Naging bahagi po siya ng investigasyon sa Parmali. Dito po, pag wala po tayong nahita rito, tandaan po natin, in aid of legislation, lahat ng ating mga investigasyon sa Senado. Nakakailan na. Nakapang-ilan na tong investigasyon ni Risa Ontiveros dyan sa kay Pastor Apollo Kibuloy. So, una po natin titignan. Hindi po pala. Isabay na natin yung kay Robin Padilla. Sabi ni Robin Padilla, tinututulan niya yung contempt. O, dahil tumututol yung alam, si Robin pa lang ba yung kanina? Kasi hindi ko napanood, dito ko na lang, parang silang dalawa lang ni Risa eh. Dapat kasi, kung dalawa lang kayo, dapat matutuloy na, papahuli na kagad si Pastor Kibuloy kung ay second demotion. Kung, ayan, sabi, concurrence of one member. Kaso po yung isang member, tumutol pa. Malas talaga si... Nauna si Robin para alam niya na eh. Kaya po tumutol kagad si Robin. Kaya hindi po mapapakulong. Pero kinakailangan po ni Robin Padilla within 7 days na makapag-produce po ng 8 senador. Para alam po natin, no? 8 senador po ang kinakailangan ni Robin Padilla na tumutol para hindi po makontempt si Pastor Apollo Kibuloy. Ibig sabihin po, may pinapakitang kakulangan sa mga batas natin na kailangan ng tugon ng lehislatura. 4 na po agad ang lumabas na punto sa ating hearing tungkol sa possible policy and legislative aspect ng hearing na ito. Ay pakinggan na po natin ang dalawa nating mga witnesses. Sila po ay magte-testify virtually. Hindi po sila magtatakip ng mukha. I wish to also put on record that both our witnesses have presented themselves before the Philippine embassies in their respective countries of residence. We are playing videos only to ensure that possible unstable internet connection would not disrupt our appreciation of the testimony. And to cite in contempt was actually confirmed. Pag sinabi pong in aid of legislation, ibig sabihin po ay makakatulong sa pagpapaganda ng mga batas natin sa Pilipinas. Ibig sabihin po, may pinapakitang kakulangan sa mga batas natin na kailangan ng tugon ng lehislatura. 4 na po agad ang lumabas na punto sa ating hearing tungkol sa possible policy and legislative aspect ng hearing na ito. Una, ang posibleng kakulangan ng ating rape law
para sa legal treatment ng concession to my ruling, to the chair's ruling holding Apollo Kibuloy in contempt. So I recognize Senator Robin Hood. Sen. Robin. Maraming salamat po, ginang tagapangulo. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa ating ginang na tagapangulo. Ipagpaumanhin niyo po ninyo, aking pong tinututulan ang naging pasya na ma-contempt si Pastor Kibuloy. With all due respect, ma'am. Well noted po ng chair ang objection ni Sen. Robin sa ruling ng chair holding Pastor Kibuloy in contempt. Meron naman po tayong gabay mula sa ating rules. Section 18, ito po yung rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. So yung section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon, a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within 7 days. So, well noted. Shukran, Sen. Robin. Maraming salamat po, ginang tagapangulo. At gusto ko lamang pong malaman ng mga panauhin natin at ng mga sumusubaybay po sa mga ganap na ito. Ang akin pong mga kadahilanan para humingi ng ng pagpapakumbaba at ang karapatan ng pag-object, ang hindi pagsang-ayon